bagay na iyong ginagawa. Come on, declare it! Makapangyarihan ka, Jesus, ikaw ang pag-asa, tatahakin ng landas na ika'y kasama ko. Let's declare! Sa araw na to, may panibagong simula. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Come on, right now, let's declare it. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking... Come on, church, i-declare nyo yan. Ang kakayanan ng Diyos. Come on, higit pa. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naisip, higit pa sa aking hiling, ang kaya mong gawin. Come on, ang kaya mong gawin. Ang kaya mong gawin sa araw na to. Come on, put your hands together for the Lord. May panibagong simula. May bagong kabanata. May panibagong simula. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Thank you, Jesus. Come on, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, right now, we continue to worship you. Come on, okay lang ba right now? Patuloy mo i-acknowledge ang presensya ng ating Diyos. Lord, you are welcome to move in this place, O God. In this four corners, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, again, yung fact lang na nandito kami, Panginoon, is already grace. Hindi namin deserve. Kung yung ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, hindi namin deserve. Thank you, Jesus, for your grace and for your unending love. Right now, come on, at this very moment, church, salamatan mo ang Diyos kasi pinili ka niya, nakakatagpo ka niya, at gusto ka niyang gamitin. Right now, the Lord is just asking, are you available to be used for His glory? Maaari bang gamitin ng Diyos yung buhay mo para kumilos siya? Para sa matinding purpose mo. Right now, here we are, Lord. We are offering ourselves sa moment na ito. Use us. Encounter us. Thank you, Jesus.
grasya mo. Kahit may pagkukulang man, ang buhay ko sa'yo lamang. Dinig mo, dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo. Handang mga palad ko sa pag-ibig at biyaya mo. Hangad ko ay makita ka, sa buhay ko'y kumilos ka. Dinig mo, idinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay
Diyos, ako'y gamitin mo. Maghari ka sa puso ko. Thank you, Jesus. Kaya kang maghari. Sa akin ay ninais mo, hindi ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako
para sa Panginoon. Ang napakatamis na alay ng iyong puso. Ginawa mo ang lahat galing. Ang pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan, tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Come on, pinakamalakas na papuri para sa ating Panginoon. We worship you, Jesus, and we're excited to encounter you. And this is our worship in Jesus' name. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating worship team, sa powerful praise and worship po natin. Madaling magpasalamat at magbigay kapag puno tayo ng blessings at answered prayer. Pero paano po kung nasa gitna ka ng bagyo, kapag nalugi ang negosyo, at kapag gumuho ang pangarap mo? Magbibigay ka pa rin po ba ng taos sa puso mo? Ako po si Cheryl Masuday, isa po sa hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko ay nung naging panangga po kaming tatlo ng magulang ko sa pader dahil sa lakas ng hangin dala ng bagyo. Second year high school po ako noon. Si mama, si papa at ako, nakasuporta po kami sa pader namin sa pader ng kusina namin kasi sobrang lakas po ng hangin. Grabe po yung iyak ko noon. Sabi ko na lang po, Diyos ko tabang. Pero hindi po namin kinaya, kaya binitawan na lang po namin. Nasira po yung pader, nabasa po kaming lahat ng gamit, at kalahati po ng bubong namin nilipat. 2 months po kaming walang kuryente. Pagkain namin at handa po namin nung Pasko at New Year ay galing po sa relief goods. At yung bahay po namin noon, na unting-unting tinayo ng magulang ko, hindi na po buo, tagpi-tagpi na. Fast forward po this year, pinilit rin po namin inilaban ng business na tinayo namin. Mag 1 year na po sana yun ngayon, yung business na pinaglaanan namin ng malaking halagan na pera, effort at panalangin. Binitawan din po namin. Yung goal namin sa negosyo na yon hindi natupad at hindi na ibalik yung nailabas namin na pera. Parehong inilaban, pero nawala rin sa huli. Buti na lang po, hindi nawala yung pagmamahalin namin ng mag-asawa. Nawasak po bahay namin noon, pero mas pinoon ito ang pangarap ko na bigyan ng pamilya ko ng mas maayos na bahay. Mas tinuruan po ako nitong mas magbigay, hindi lang sa pamilya, kundi sa pagtulong sa ibang tao in every way that I can. Dahil alam ko kung paano mawalan at kung paano ang pakiramdam ng walang-wala. Pero sa gana, sa grasya, dahil may Diyos na kailanman ay hindi nagkulang. Nag-close man po ang negosyo namin na pinangarap namin na maging vessel ng blessing sa iba at sa kingdom ni Lord, pero mas pinatatag nito ang pananampalataya namin ng pamilya ko. Hindi man po natupad ang goal namin sa business na to, pero mas may malaking goal si Lord sa buhay namin. Mas pinakita niya sa amin na minsan kailangan kong mawalan para mas matutunang magtiwala. At minsan din po kailangan isuko ang sariling plano at para makita po natin na mas maganda at mas mataas ang plano ng Diyos sa atin. Yung 1 milyon, hindi po sayang yun. Yung mga luha at yung mga investment na nawala dahil una sa lahat, hindi naman po amin yun. Pati po buhay natin, hiram lang natin kay Lord. Lahat ng meron tayo, ari-arian, lakas, talents, at maging ang mga kakayahang magnegosyo, lahat ng yan galing sa Kanya. Kaya kayang-kaya niya rin pong ibalik yun sa atin nang higit pa sa inaasahan natin.
Sabi po sa 2 Corinthians 8:12, for if the willingness is there, the gift is acceptable, according to what one has, not according to what one does not have. Hindi sinusukat ni Lord kung gaano kalaki ang kaya mong ibigay, kundi kung gaano kalaki po ang puso mo sa pagbibigay. Ang mahalaga kay Lord, ang willingness at cheerfulness ng puso mo. Yung puso na handang ibigay kahit konti lang ang meron ka, o kahit walang-wala ka na, o kahit may pinagdadaanan ka, dahil kita niya po ang intensyon sa puso mo at nagtitiwala ka na siya ang patuloy na magpo-provide. Church, baka gaya ko, may mga bagay kang inilaban pero binitawan rin. Mga pangarap, negosyo o plano na hindi natuloy, huwag po tayong manghinayang. Bagkos, mas maging grateful pa rin po tayo at mas lalong matutong magbigay. As we give our tithes and offerings, ibigay mo hindi lang kung ano ang nasa bulsa mo. God doesn't expect us to give more than what we have dahil mas mahalaga po sa Kanya ang intensyon dyan sa puso mo. Ibalik mo kay Lord ang tiwala mo, ang pasasalamat mo, at ang pananampalataya mo dahil siya ang tunay na source ng lahat. Sige po, itaas po natin ang ating tithes and offerings and let's pray po. Heavenly Father, we thank you po for today, Lord God, for giving us that chance to give, Lord God. Maraming salamat po sa puso ng mga handang magbigay ngayon, Lord God, at sa mga pusong umaasa na makakapagbigay muli sa iyo, Lord. Lord, i-bless mo po yung mga kamay ng mga magbibigay ngayon. Gayon din po yung mga kamay na hindi pa ay able, Lord God. I believe, Lord, na kumikilos ka na po sa buhay nila and soon makakapagbigay rin po sila at makakabalik rin po sila sa glory mo, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, and this our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan, may mga lalapit po sa atin na ushers para sa ating tithes and offerings. At sa ating online po, pwede rin po kayo mag-send through our AUB account at sa GCash account. Maraming salamat po. Ngayon, ready na po ba tayo na pakinggan ang salita ng Diyos? Sige po, it's my honor po to introduce ang ating napakagandang coach at soon to be pastora ng Life Giver Santa Rosa Satellite, Coach Eva Arandia. Amen. So, good morning po sa bawat isa. Okay lang, tinan mo po ang katabi mo, sabihin mo, good morning. Masaya po yan, nakatabi ka niyan. Tama ba? Yes. So, good morning po sa bawat isa. So, what a good morning. Again, isa pang good morning sa katabi. Good morning sa katabi, sabi na. Sa mga kasama namin online, good morning. Right? So this morning, I'm very excited to share the word of the Lord to all of you. Right? Seriously po excited matuto ulit. Amen. So, sige po, tayo po ay mananalangin as we study the word of the Lord. Let's pray. Yes, Heavenly Father, we thank you for bringing us here in this church. Because Lord, kaya po kami narito kasi gusto ka naming maengkwentro. Gusto po naming mabago kami at gusto po naming matuto sa iyong salita. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, anuman pong distraction sa paligid, inaalis mo po ito. Magiging bata po kami. We rebuke familiarity. We just wanna be child in front of you. And Lord, baguhin mo po kami ng salita. Malaya kang gumalaw, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. So as I start po, sabi po ni Valerie, the good life is not from God, it is with God. Just like po na kapag holidays, right, gustong-gusto nating mag-spend ng holidays sa mga special people we have, right? Because for us, life is not just about having money, having pleasure and material things. It is also about having the right people in us, right? Tama po ba yun? But alam niyo po, sabi ni Valerie, more than that, ang buhay gaganda lang kapag kasama mo ang Diyos. Tama po. Do we agree on that? Lumalabas na if we say, pangit ang buhay na di kasama ang Diyos, then my next question would be, then anong klaseng buhay ang ini-establish mo? Ang buhay ba na ini-establish mo is something na si Lord mismo gugustuhin sumama sa iyo? Tama? Gusto natin, Lord, dapat kasama ka sa akin. Baka naman sinama mo sa sabungan. Ay, okay, pampaswerte ito. Sama ka. Diba? So, what kind of life
Right? And what kind of ministry do we want to establish? That's my question. Anong klaseng buhay at ministry ba ang dapat tinatayo po natin? Tama po? Kaya po, this morning may papakilala po ako sa inyo. So far, Bible character pa lang ang kaya kong may pakilala sa inyo. Yes, so, yan. So, ang pangalan po niya ay si Zephaniah. Wala pa pong pangalan to Bible character muna. Okay, the life and ministry of Zephaniah. Sabihin niyo nga, Zephaniah. Zephaniah is actually one of the books of the Old Testament. Alam niyo po ba to? Isa po siya sa libro sa Old Testament. And I don't know if this is the first time na narinig niyo po ito. And would you agree, and is it okay with you, na sa 45 minutes po na mayroon ako, we will be discussing the entire book? Okay lang po ba yun sa inyo? We will be discussing the entire book at dahil isang buong libro po ito, may pakiusap po ako sa inyo. Okay lang po, walang matutulog. Okay lang po mag-express kayo if you want more. Parang mahina, you want more. Okay naman, pwede kayong tumango kung natututo na kayo. Okay po, can I hear an amen? So question, who is Zephaniah the prophet? So that's number 1, the prophet. Zephaniah po is a prophet. So when we say prophet, it means meron po siyang na-receive na word from the Lord. Okay? At yung na-receive niya po, ay yun po yung pinapakalat niya. So kaiba po ito sa nasagap na kwento ng kaibigan mo. Ang tawag doon, chismis. Okay? So si Zephaniah po ay hindi chismoso. Siya po ay prophet na kung saan may narinig mula sa Panginoon at yun po ay ihahayag niya sa tao. At yun po yung pag-uusapan natin. Zephaniah chapter 1 verse 1, the Lord gave this message to Zephaniah. So kanino galing ang mensahe? Sagot po tayo, mali. Kanino galing yung mensahe? Kay Lord. Okay, kanino binigay yung mensahe? Kay Zephaniah. Yan. So at least nagising kayo, di ba? Okay, so si Zephaniah po ay naka-receive ng message mula sa Panginoon. Okay, at alam niyo po kung kailan siya ipinanganak? Siya po ay pinanganak during the reign of King Manasseh. Pakilala ko lang po sa inyo ng kaunti. Si King Manasseh po ay hari na kung saan, nung upo po siya sa trono, wala po siyang ibang ginawa kundi suportahan ng korupsyon. Okay? And when I say corruption, it's not in the Philippines that it's about money. But actually, corruption in a sense, na dinala niya po ang buong bansa para mag-worship ng mga idols. They indulge in child sacrifice. I think may pictures ako dyan. Nagpatayo pa ng mga ribulto at doon winorship yung mga tao. In fact, yung anak niya pang lalaki, inoffer niya kay Molech at pinatay. There was a child sacrifice. At ito po si King Manasseh po ay kilala bilang hari na miski mga inosenteng tao, pinag-iinitan niya, pinapapatay niya. Kaya alam niyo po, nung ipinanganak si Zephaniah, ang ibig sabihin po ng pangalan niya is God has hidden or God hides. In short, tinago po siya ng Panginoon kasi baka pati siya mapagdiskitahan at patayin din. Are you with me? Nasusundan po ako. So some scholars suggest na ang pangalan ni Zephaniah ay ibig sabihin nung panahon na pumapatay si King Manasseh, sino po ang nagprotekta sa kanya? Si Lord mismo. Amen? Right? So lumalabas na yung ipinanganak po si Zephaniah during the King Manasseh reign, and alam niyo po kung kailan po nag-start yung ministry niya, yung talaga naka-receive siya ng word and nag-preach na po siya sa tao during the time na yung apo po ni King Manasseh, yun po yung naging hari. Ang pangalan niya po ay King Josiah. Sabi niyo nga, Josiah. Alright, and Zephaniah prophesied during the reign of Josiah. At ito po si Josiah, apo man po siya ni King Manasseh, pero mabuting hari po siya. Kaya hindi niya po ginaya ang lolo niya, ang tatay niya, si King Josiah po ay piniling maging mabuting hari. Alam niyo po ang ginawa niya? Kung yung mga tatay at lolo niya pinagtatayuan ng mga ribulto, ang ginawa niya po, pinagiba niya po. I think nakakuha ako ng picture, buti nakuhaan ko sila. Okay, so, sige, labas natin yan, nahirapan ako yan. So, mas inaral po nila yung word of God, yung law, binalik nila yung tao, tapos lahat po ng mga gawa nilang ribulto, pinagsisira po niya.
And dito po yung time na nasa peak po siya ng reforma na against this, at the same time lumabas po ang isang Zephaniah na nakareceive ng word kay Lord at nagpipreach. Naintindihan po natin? Okay? So kasabay ng reforma ay lumabas po isang Zephaniah. Lumalabas that our life and our ministry should impact our nation. Do you agree? Do you agree on that? Na ang buhay natin, ang ministry natin, ang simbahan natin, ang pagiging Kristiyano natin, dapat hindi lang nag-i-impact sa pamilya mo, kundi sa buong mundo. And honestly, we are all disappointed with the government, right? And one thing we can do is that we can impact. By what? By what way? Okay, by sparking a revival. By sparking a revival na may tatayong isang Zephaniah na eto, buhay ko, and I'm gonna use it for the Lord. Our ministry can spark revival. Katulad ng nangyari kay Zephaniah, tumayo siya, nag-preach niya ulit. Kung dati walang nakikinig kay Lord, nakinig siya. Sinabi niya ng sinabi ni Lord. Pangalawa po, nung may nakita siyang may gumagawa ng revival, which is si King Josiah, sumali siya. Sige, palakasin pa natin lalo yung ginagawa ko. Tayo din sa buhay natin, pwede pong gawin nun ang gawin natin, magpalakasan po tayo. Amen? Our ministry should be reinforcement of a bigger reform. Dapat lahat ng ginagawa natin para sa mas malaking plano. Okay? So for Zephaniah, yung taon na kung saan tinatago siya ng Diyos, tapos na yon. Panahon na para lumabas siya, para magpagamit siya sa Diyos. You know what I realized? Ito po lesson ko dyan. May season talaga ng hiddenness. Kung saan nire-ready ka ng Diyos. Tama? Pero may panahon din pala ng boldness kung saan gagamitin tayo ng Diyos. We see that in the life of Zephaniah. For so long, nagtago siya until such time, ginamit po siya ng Panginoon to proclaim the message. In our ministry, wag tayong masanay nagtatago. Baka mamaya, ang tagal mo ng Kristiyano dyan sa pamilya mo, nagtatago ka pa din. Tama po? We have to go out. Hiding yourself is hiding God's message. Did you know that? Next slide. Sino dito naniniwala na kinakausap siya ng Panginoon? Amen. Then it's time, huwag mo itago. Huwag mo itago. Kung Kristiyano ka, then Kristiyano ka. Kasi po, ang ministry natin, di lang naman dito sa church, pamilya din natin, trabaho din natin, paaralan din natin. Do you agree? Right? Okay lang pa, next slide, basahin po niyo ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Yes. So bilang Kristiyano, ang pagiging matapang pala na lumabas sa comfort zone natin, okay, kaya mo siya gagawin para yung mga taong gumagawa ng kasalanan, nagdi-disobey kay Lord is mag-uncomfortable. Baka mamaya sanay na sila eh. Ginawa na nilang normal, okay lang ang kasalanan, ginagawa naman ng lahat. Tama po. Kaya po sa pasimula po ng, can I have the Bible for a while? Kaya po sa pasimula po ng book po ni Zephaniah, let me read this. Sorry. Basahin ko lang sa Pinoy version po ito. Ganito po ang simula niya. After po banggitin na yung message ay galing kay Lord. Sabi niya, wala akong ititira mula sa balat ng lupa, sabi ni Lord. Papatayin ko ang mga tao at hayop, uubusin ko ang mga ibon sa langit, pati na ang mga isda sa dagat. Papabagsakin ko ang masasama. Wawasakin ko lahat ng tao sa balat ng lupa, sabi ni Lord. So medyo mabigat yung message ni Zephaniah. Tama ba? Tayo nga, nagpipreach na ng God loves you, ay pa rin sumama sa church. Ito pa kaya, alam mo, susunugin ni Lord bahay nyo. Medyo mahirapan naman tayo lalo. Tama po? Tama po ba? Do you agree with me? Right? So ngayon, why is it? Pwede mo sabihin, paano tayo umabot sa ganito? Okay? So let's talk about the number 2, which is the prevailing culture. Bakit ba ganito yung message ni Zephaniah? Ano ba po ang nangyayari during that time? Do you want to know? Okay, because po ang mga prophet, lumalabas po sila sa panahon na mayroong troubled times para i-declare yung message na binigay ng Diyos. So now, your question might be, bakit biglang lumalabas sa eksena to si Zephaniah? Tama po. So why? It's because unang-una po, Judah normalized the worship of God and idols at the same time. Nasa punto na pala sila ng buhay nila na kung saan normal na lang po na purihin si Yahweh at the same time purihin si Baal. Are you with me?
Yung sinasabi nila na Kristiyano daw sila pero hindi nakita sa galaw. Sila po dumating na sa point na kung saan they are worshiping Molech. Sige lang, next slide ako. I will crush Judah and Jerusalem with the first and destroy every trace of their Baal worship. So lumalabas na sobrang lalim na po ng sugat at ng pagkakasala nila. Nagtayo na sila ng mga rebulto, okay? At yun na po ang worship nila. Pinagsama na nila. Kaya sabi ng Biblia, paparusahan ko ang Judah at lahat ng nakatira sa Jerusalem, tatanggalin ko sa lugar na ito lahat ng natitirang bakas ng pagsamba kay Baal, pati ang mga priest na nagsiserve sa kanya. So nakapag-establish na talaga ng mga ministers ni Baal. That's number 1. Ano po yung una? Sabi nyo, Baal. Listen pa, kay wawasakin ko silang mga umaakyat sa rooftop. I think familiar kayo sa rooftop. At ano daw gagawin nila? Para sambahin ang sun, moon, at mga stars. Okay? So umaakyat, hindi para makipagtawagan kung kanino man, kundi para mag-worship na sa sun, moon. Okay? Silang sumumpang maging loyal kay Lord, pero sumamba naman sa Diyos ni Molech. Ngayon, dalawa na. Right? Sinasabi nila na they claim to follow the Lord but they worship Molech too. Sino si Molech? Siya po yung nagpo-promote ng child sacrifice. So, you see what's going on here? Right? Wawasakin ko silang mga tinalikuran ang pagsiserve kay Lord, silang hindi lumapit o humingi ng gabay kay Lord. So, lumalabas na may mabigat pong nangyayari dito. Dalawa na po ang sinasamba po nila. Si Yahweh at ang mga Baal at si Molech at yung sun and moon and stars and even ang sarili po nila. Let me show you this picture. Ang lala po ng idol worship nila to the point that they were led to child sacrifice. Ang ginagawa po dyan, yung bata po, actually may isang apoy pa po yan sila. Idadaan mo na doon yung bata, parang baptism para sa kanila. They will baptize that kid, tapos saka po nila ilalagay ng buhay yung bata. Ihihiga po dyan. Yung nakaganyan po na si Molech ay mainit po yan, iron po yan, mainit po yan. Tapos, habang umiiyak po yung bata, nagtatambol po sila. At nagtatamburin at nagbo-worship. Kasi nga, para sa kanila, that is their way to please Molech. Sobrang sama po. And as mentioned kanina, even mga kings, they participate as if it's okay. Are you there? Imagine normal people, o kaya mahirap, pupunta dyan sa lugar na yan, nag-expect ng breakthrough, isasalang yung anak, hoping that Molech would bless them. Kaya alam nyo, sabi po ng Biblia, Jeremiah, sabi niya, I have never commanded such a horrible deed. Sabi po yan ni Lord, it never even crossed my mind to command such a thing. Hindi ko yan ipag-uutos. What an incredible evil causing Judah to sin so greatly. Sobrang lala niyan, hindi ko gusto yan. Are you there? Imagine buong bansa ginagawa yon. And by the way, ang mga kapitbahay nilang bansa, ginagawa talaga yan. That's normal. But now it is being normalized also in Judah. Hindi lang po yan, may na-research po ako, isa pang culture nila. Ito pong si Dagon ay minsang nahulog at nasira po siya. Rebulto po yan. At nung nasira po siya, yung baitang po na yon na pinagsiraan para sa kanila ay sacred. So every time papasok po sila ng bahay, yung isang baitang, hindi nila aapakan. They would leap like isang hakbang. Parang tayo, pag nasa kagubatan, tabi-tabi po, no. Ganun no, kasi baka maapakan mo. Naintindihan nyo po? Right? So meron din silang ganyan. At ito po sabi ng Bible, Zephaniah chapter 1 verse 8, on that day of judgment, says the Lord, I will punish the leaders and princes of Judah and all those following pagan customs. Hindi nyo naman wino-worship si Dagon, pero takot na takot kayong umapak doon. Wala naman kayo binaviolate at gawa lang naman yun ng tao na ngayon pinapahalagahan na nila. Uy, kasi si Dagon yan, huwag nating apakan at pinopromote pa nila sa mga anak nila. Are you there? Kaya sabi sa verse 9, on that day I will punish all who avoid stepping on the threshold, who fill the temple of their gods with violence and deceit. Ito na po yung sitwasyon nila. It highlights the duality in the worship practices of the people. Hindi man nila inabandona si Yahweh, pero dinagdag nila
sa koleksyon nila ang iba pang mga Diyos. Alam niyo po ba na ang tawag po dyan ay syncretism? Sabihin niyo nga isa pa, syncretism. Isa pa, dapat yung may arte. Okay, 1, 2, 3. So when we say syncretism, it's the blending of different forms of religious belief or practice. Yun nga, you worship Yahweh plus you worship Baal, you do child sacrifice, hindi ka makaapak doon. Kumbaga sa ating Pilipino, Kristiyano ka na, pero pag sa gabi, tabi-tabi po. Pag may nakasalubong ka, na pusa na itim, huwag na tayong tumuloy. Tama? O kaya naman sa kotse mo, Kristiyano ka na, may nakaganon pa rin. Hello? O kaya Kristiyano na tayo, pero we support a friend to abort the baby. Kristiyano ka na, nangungudigo ka pa. Kristiyano ka na, rebelde ka pa rin sa magulang mo. Kristiyano ka na, tamad ka pa rin sa trabaho. You know what? Let us not normalize syncretism. We are either a believer in Jesus or a worshiper of Satan. You have to choose. That's hard, but that's real. Kailangan mamili ka. Ako pa talaga'y naniniwala sa Diyos o ang sinasamba ko pa rin si Satanas? Kasi hindi pa nadala lang ako, hindi ka nadala. Nagpakontrol ka sa demonyo. Let's not normalize syncretism. Are you there? By the way, during their time, that's normal. That's normal na may friend siya, ka-fellowship niya sa Bible study. Maya-maya, ay, nakapila ka dito? Mag-child sacrifice ka din? You see? You see the difference? Parehas na. Nagmi-mix na sila. So ano pa? So lumalabas na ganito yung sitwasyon ng Judah. Alam niyo po yung sitwasyon naman ng mga nations na kapitbahay nila is wicked na rin. Letter B natin, nations' wickedness and insults to God's people. Ang panguhusga po kasi or yung judgment na pinopronounce ni Zephaniah is not only for the Judah, but all those people around them. May mapa po ako dyan, pakita ko sa inyo, yung Philistine, yung Moab, yung Ammon, and Assyria. Yan pong mga yan ay sobrang lalanan ng kasamaan na sabi ng Lord, I need to put an end. Okay? So Zephaniah chapter 2 verse 5, woe to you who live by the sea, you carry tight people, referring to Philistine, right? I will destroy you and none will be left. Kaya lahat daw po ay kanan na. Because, isa nga lang yun, di pa kayo tumawa. So verse 8, I have heard the insults of Moab and taunts the Ammonites who insulted my people. Kaya rin niya paparusahan. Bakit? Kasi iniinsulto yung mga tao ko, yung Judah, and made threats against their land. Ano pa? Sa verse 15, this is the city of revelry, right? Sabi nila, ang yayabang nyo, Assyria na, feeling nyo, kayo na magaling. Pero sinasabi ko sa inyo, okay, what a ruin she has become, a lair for wild beasts. Lahat kayo mawawala sa magiging disyerto na lang kayo. So lumalabas that world power, itong mga ito na pasama ng pasama. At sabi ni Lord, pati kayo paparusahan ko. Are you there? So lumalabas, Judah is no longer a model to look at. Kasi nga nagmimix na sila ng worship nila. Hindi na nila maispatan what is the difference kasi ginaya na nila yung buhay ng iba. So imagine sa ganitong sitwasyon po nag-preach at nag-start ng ministry si Zephaniah. Pagpapakita church na ang ministry natin at ang ating mga buhay, hindi talaga pwedeng majority ang sinusunod natin. Hindi pwedeng mag-give in tayo kung ano ang uso at hindi sigurado. Kaya nung lesson natin, our ministry should not compromise. Rather, it should bring people back to their conviction. Tama po ba? Yung buhay natin, hindi tayo, uy, oo nga, hindi po, dapat iba tayo. Amen? I remember po, nung nag-call center po ako, I have a friend, sabi niya sa akin, pwede ba kitang kunin, interviewin lang kita. And it's about abortion. So, he asked me, for example, a woman is raped, is it allowed to have abortion? And my answer is this, simple, I'm a Christian, no. So sabi niya, how about your personal opinion about the matter? Sabi ko, my personal opinion doesn't matter
if the Bible already says about it. And what does it mean? Kailangan maging ganun tayong Kristiyano na you cannot be pro-choice. Pag sinabing pro-choice, ikaw bahala, katawan mo yan, sige lang, gawin mo, depende siguro, hindi po. You cannot be pro-choice and be in alignment with the Lord who knit that child in their mother's womb at the same time. It was the Lord who says, it never crossed my mind para i-offer mo ang bata. In the same way, it never crossed my mind to murder a child in the womb just because something is not okay with you. Though the Lord gives us free will, dapat bilang Kristiyano, we are not to advocate and stand for what breaks the Lord's heart. Amen? Kailangan tumapang tayo. Okay lang ba tapangan mo? Total pala away ka. We must be bold in our biblical stances, even if it means losing your friends and family members. Pambira si Zephaniah, all of a sudden, nagsalita. Lahat sila, anong sinasabi mo? Normal naman to Kinagisnan ko na, nag-worship kami kay Molek. Kay Baal, umakit talaga yung mama ko, nakikita ko doon, nagluluhod, binu-worship yung sun. All of a sudden, may isang Zephaniah sinasabi, mali ang ginagawa nyo. Are you there? Even if it means being slandered or mocked, even if mawalan ka ng trabaho. Because at the end of the day, tatanungin tayo ni Lord how you influence others with your belief. Amen. Our ministry, our life should not conform, but must confront. Sana boses tayo ni Lord. Sana kita sa atin si Lord. Sana hindi tayo compromiser. Tama? Hindi pwedeng pati tayo ayaw magsalita. Or hindi pwedeng pati tayo gumagaya sa iba. Tama? Are you there? Okay, so I hope nasusundan niyo po ako. So this is the prevailing culture during the time of Zephaniah. And the message of Zephaniah, so number 3 po natin, dalawa po yung consist. The plea and the promise. May pakiusap po siya at the same time may pangako. Di ba ganun naman si Lord? Magsisi ka kasi patatawarin kita. Magbago ka kasi may gagawin ako sa'yo. Dalawa palagi at nakakatuwa. Ganito po ang simula din po or ang mensahe po ng Zephaniah. When we read chapter 2, sabi po dyan, gather together. Oo, mag-gather kayo together. After niyang sabihin, paparusahan ko kayo, papatayin ko kayo, mahihirapan kayo, sabi niya, pero ano mo niyo gawin niyo? Gather together kayo. Gather before judgment begins, before your time to repent is blown away like chaff. Habang may time ka pa, lapit ka kay Lord. Act now kasi bago pa bumaba yung galit ng Diyos. Pagpapakita na ang mensahe po ni Zephaniah is ito. The plea is to repent and be humble. And I believe, church, this is the same message of God to all of us. Kahit sukdulan ng kasalanan natin, higit po ang pag-ibig ng Panginoon. The plea is to repent and be humble. Ang ministry po ni Zephaniah ay hindi tungkol sa pananakot, kundi pagpapahayag ng panawagan, hey, there's still a way out there. The message still up today, may parusa, may pagdurusa, may paraan pa. Balik sa Diyos habang may panahon pa. Amen? Amen. Are you there? Alam niyo po yung Israel, ang Judah po later on, sila po ay masasakop ng Babylon at magdudusa po sila for 70 years. Kaya sabi niya, sana bago dumating ang 70 years, balik kayo sa akin. Amen. Church, our message should not be to condemn, but to quicken one's conviction of sin. Palagi yan, tuwing uuwi ka sa bahay nyo, hindi para sabihin, ito, papunta na tong impyerno, ito, ganito buhay, hindi po. Our message is always, tigil mo na yan, masama yan. May pakiusap ang Panginoon sa'yo. Amen? Are you there? So that's number 1. That is the plea. Ano nga ulit yung plea? Repent and be humble. What is the promise? The promise is this. God's will is restoration. Ang kalooban ni Lord, actually, restoration. Ang plano ni Lord, hindi habang buhay na pagkawasak at pighati, kundi restoration at kaayusan. I think nalagay ba sa PowerPoint? Okay lang, basahin po natin ito. Sabay-sabay. 1, 2, 3.
Mag-iiwan ako sa inyo ng mga taong humble at mababa ang loob. Lalapit sila kay Lord para humingi ng tulong. Silang mga nag-survive sa Israel, di na sila gagawa ng mali at magsisinungaling. Sa mga bibig nila, wala nang lalabas na panloloko. Sila ay magiging safe at masagana at wala nang mananakot sa kanila. So this is the promise of the Lord. Okay? This is the promise. Meaning, let us endure the discipline. Yes, paparusahan ko kayo, papaluin ko kayo, but I want you to endure that and I want you to learn the lesson and hope one day for a restoration. Napakagandang pangako. Tama kaya po kayo kung babasahin niyo yung Biblia na yung Zephaniah, kung first chapter lang kayo, magagalit kayo sa Diyos. Si Lord nagpaparusa, grabe naman. Tapusin mo. Kasi sa dulo dun, sasabihin niya na may pangako ako that God's will is restoration of purity. Babalik ulit ang purity sa mga labi ninyo. You will worship me again. God's will is restoration of purpose. You will worship me again. Yung buhay nyo ay hindi na patungkol sa kasalanan, kundi patungkol na sa akin. And God's will is restoration of peace. Pwedeng tinatawanan kayo ngayon, pero one day papaluin ko sila lahat at iaangat ko ulit kayo. This is the word of God. Amen? So what is our message? Or what is our lesson? Let us not sugarcoat God's message. Huwag tayo matakot i-preach. What is the preaching ba? Ano ba yung gospel? God loves you, yes, but you sinned. Pagkakalimutan yon. Amen. Kasi hindi nila ma-appreciate yung hope na mayroon sila sa Panginoon kung ang nakuha na lang nila sa'yo, you know what, you're a good person, you're amazing. It's not helping. Amen? Our life and ministry should lead people to hope in the Lord's promises. Every time titinang kanila, mangharap sila. Maniniwala sila, sige, may plano pa si Lord. May gagawin pa si Lord. Hindi pa siya tapos sa akin. Amen? Pero ako po, tapos na po sa preaching ko ngayon. Okay? So, number 4 po, the powerful presentation of God. So, as I end, alam niyo po, as I study the book of Zephaniah, kung sa unang chapter po, chapter 1, about pronouncement ng curse, ay ng judgment. Chapter 2, yun na, sinabi niya, mag-repent kayo. Kasi pag bumalik kayo, baka hindi kayo masama dun sa galit ko. And yung chapter 3 is about, ito mangyayari sa inyo pag bumalik kayo sa akin. Alam niyo po ba, as I studied this book, iyak po ako ng iyak. Hindi ko na lang po ma-reenact. Sa amin na lang yun ni Lord. Pero grabe po, why? Because ang ganda-ganda po ng presentation ni Zephaniah kung sino ang Diyos. And today, I'm gonna share this to you. Dalawang bagay po. Una po, God is so just that He will punish you before your sins ruin you. Sabi niya, masakit sa akin, paluin kita. Pero pambihira, mas masasaktan ako kung paulit-ulit kang magkakasala kasi yung kasalanan ang sisira sa'yo. Hindi madali para sa Diyos na itapon yung mga anak niya. Kaya nga pati yung nangiinsulto sa mga anak niya, pinapaparusahan niya eh. Ano ba niya yung nation niya? But I'm gonna do this because I am a just God. One of the attributes na pinakita dito is the justice of God. Pinapakita niya na, anak, may kasalanan ka. Alam niyo ba na child sacrifice was one of the reason for the Babylonian captivity? Bihira kayo, pag hindi pa ako mangialam, ilang sanggol pa kaya ang mamamatay? Ilang pamilya pa kaya ang masisira? Ilang pangarap pa kaya ang mawawala? Hoping that Molech would bless you? Are you there? You know what? Imagine, because of what God did, pinalo niya yung Judah, napunta sila sa captivity, huminto yung child sacrifice na ginawa ng Judah. And guess what? After 70 years, pagbalik po nila, they worship one God alone. Nagamot po ang sakit nila. Lumalabas, church, ang pagpaparusa ni Lord ay hindi para sirain tayo, kundi para pigilan tayo sa pagkasira kapag tinuloy pa natin ang ating pagkakasala. What a just God! What a just God! Namamalo pala siya because that is His protection. Nakita ka na niyang nasunog sa apoy, hindi ka ba niya pagbabawalang maglaro ulit sa apoy? What a just God!
problema sa atin, pag pinapalo tayo, tinitingnan natin si Lord na malupit, galit, not realizing that is way of protecting us. I was so crying reading this. Sabi ko, Lord, ang lala na nung kasalanan, ganito mo kami mahalin. Amen? You know what? Imbes na tayo po ay magpawalang bahala sa mga warning ni Lord, let's heed the warning. I don't know po kung anong mga bagay na nagawa natin against God, but I believe this message is for you before it ruins you. Go back to God. Before it ruins your future, go back to God. Because God is protecting your testimony. Bago ka pa sirain ng compromise, ng paglilihim, ng galit, ng unforgiveness, the Lord wants to protect you and save you sa posibleng pagkasira ng buhay mo. That's number one. Number two, what I can see from here, God is so loving that He turns those punishments into your way to return to Him. Dito ako amazed na amazed. Pampira, ang buti naman ni Lord. Yung nagkasala na tayo, pero sabi niya, nagkasala kayo, papaluin ko kayo, pero anytime pwede kayong bumalik. I don't know kung ano pong klaseng Diyos ang na-preach sa inyo. But this is the God that we have. This is the God of the Bible. He is so loving. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Nagagamitin niya po even ang pamamahalo niya sa atin para makabalik tayo sa Kanya. Let me read this, Zephaniah chapter 3. Ito na yung time na sinabi niya nga, ganito mangyayari, paparusahan ko kayo. Tapos sabi ni Lord, iniisip ko, dahil sa ginawa kong pagpaparusa, siguro ang bayan ko ay matatakot na sa akin. Imagine the emotions. Siguro matatakot na sila sa akin at ang pagdidisiplina ko, kanyang tatanggapin, kaya di na siya makakalimot sa lahat ng mga tinuro ko sa kanya. Nagbabakasakali si Lord, Zephaniah was not the first prophet. Ang dami ng propetang dumaan. Pero lalong lumala ang kagustuhan nila na gumawa ng masama. Church, you hear what I said? Gaano po tayo minahal ng Diyos na kahit pa every morning ang desire natin kasalanan. Alam niyo po, sinundan sa verse 8, kaya sabi ni Lord, hintayin niyo ang araw na ako mismo magde-decide, i-gather ulit kayo. What a love. Hindi niya sinabing, hintayin niyo, punong-puno na ako sa inyo. No, sabi niya, hintayin niyo, paluin ko lang muna kayo ngayon, pero antayin niyo, babalik ako. Pag natutunan niyo na yan, mamahalin ko ulit kayo ng paulit-ulit. Church, grabe yung pag-ibig ng Diyos. Kahit pasukdulan ng kasalanan ng tao, pero higit na sukdulan ang habag na mayroon ng Diyos para sa atin. Amen? I think nasa slide ko yan. Grabe. Hindi ko alam kung anong klaseng sukdulang kasalanan ang nagawa mo sa Diyos, but I want to tell you this. No great sin God cannot forgive. Just go back to the Lord. That's our lesson. Our life and our ministry should have a powerful presentation of God. Ang buhay natin, ang ministry natin, dapat maganda yung presentation. Baka mamaya, ang pinapakita lang natin na si Lord na mamahalo, pero wala nang pag-ibig. Dapat dalawa, balanse. Justice and love. Amen? Because we live in a world where God is highly misrepresented. Kaya ang aim mo dapat, Lord, I want to represent you. I want to represent you well. Amen? Sana yung well done ni Lord sa'yo one day, pag-arap mo sa Kanya, is yung well done na you represent me well. Well done. Amen? I am done. I invite everyone to please stand up right now. I am done. I just want to read this verse. Alam niyo po ba na yung ministry po ni Zephaniah ay nagpasimula sa ganitong kataga?
the word of the Lord that came to Zephaniah. He started his life in ministry with the word from the Lord, with God. Alam niyo po yung dulo po ng aklat, ito po nakasulat. Next slide, please. I, the Lord, have spoken. Zephaniah's ministry and his life starts with God and ends with God. Yung ministry niya, yung buhay niya, it was never about him. Come on, close your eyes right now. As you close your eyes right now, I want to ask you, what kind of life you have right now? Is it still about you? Or is it about God? Come on, just close your eyes. Just close your eyes right now. And just look back. Just look back. Si Zephaniah, malinaw ito sa kanya na yung buhay ko kay Lord to, si Lord to. Yung ginagawa ko kay Lord to. Yung ministry ko, si Lord to. Itong nag-iisang buhay na to, hindi ito sa akin, kay Lord to. Hindi pwedeng makita ako. At lalong hindi rin pwedeng hindi makita si Lord. Because this life, kay Lord to. You know, church, God is looking for Zephaniah in this generation. Close your eyes. Close your eyes. So close your eyes right now. God is searching for that man, that woman, who will be bold enough to say, I am Zephaniah of this generation. Come on. Come on. Just decide today. Just decide today that you will hear again the word of the Lord. And just like Zephaniah, even without the title, you will hear the voice and you will obey the voice. Kausap ko ng Diyos right now. Zephaniah is here. The spirit of Zephaniah is here, who will be bold to preach the gospel, who will be bold to say, I'm gonna represent God well. I'm gonna represent God well. I'm not gonna compromise. I'm not gonna sin. I'm gonna worship God. Come on, decide today. Decide today. Ako yun, Lord. Ako yun, Lord. Ako yun, Lord. Maybe some of you here, pero dito you are guilty of sinning. Yung may ginawa kang kasalanan that still haunts you. Yung kasalanan na pakiramdam mo hindi ka na mapapatawad ng Diyos. If this is your first time here in church, I wanna tell you, or if ikaw yung tao na tagal mo nang nasa simbahan pero nagdududa ka pa rin sa klase ng pag-ibig ng Diyos, then I'm gonna tell you this, God loves you so much that He wants you to repent right now. Come on, I'll give you time. Lahat tayo, amin tayo sa Diyos. Lahat tayo magpalinis sa Diyos. Kung may mga pagkakataon na mas prenomote natin ang kasalanan, kung may pagkakataon na mas inuna natin ang pansarili natin, pakalimutan natin ang Diyos. Kung may pagkakataon that we hide ourselves, yung ang tagal-tagal ka nang gustong gamitin ni Lord, pero lagi ka na lang tsaka na. Your season of hiddenness is over. You have to go out and be bold. Be Christian inside your school. Be Christian inside your family. Be Christian inside your workplace, because the Lord will gonna use you. Come on. For the last time, I'll give you time to just repent. Repent. Repent
And you're not saying that to man, but to a loving God, to a forgiving God. Ang Diyos na nag-aantay para baguhin ka. Ang Diyos na gagamitin ka. At ang Diyos na mahal ka. Ang puso at buhay ko, ibibigay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko, alay sa'yo, lahat sa'yo. You know what, right now, the Lord will open your ears again to hear His voice. Pwede mong hawakan ang tenga mo sa oras na ito. Hawakan mo ang tenga mo dahil maririnig mo ulit ang Diyos. Maririnig mo ulit ang Diyos. Hindi mo kailangan ng title na propeta para magamit ka ng Diyos. Hindi mo kailangan ng title na pastor or whatsoever. You just need to open your ears and the Lord will hear you. The Lord will speak to you and you will hear the Lord. And my prayer is that makilala ka sana bilang anak ng Diyos na naririnig ang boses niya, na naririnig ang boses niya at sinusunod siya. Come on, come on. The Lord is touching your ears right now. The Lord is touching your ears right now. Receive that. Receive that. Open your ears again. Open your heart again. Hear the voice of God. Hear the voice of God. We will hear your voice, Lord. We will hear your voice, and we will be your mouthpiece in our family, your mouthpiece in our workplace, your mouthpiece with the people around us. Hear the word of the Lord right now. Hear the word of the Lord right now. Hear the word of the Lord right now. The Lord will use you to speak about love and grace to other people. If your parents cannot hear from the Lord yet, you are God's mouthpiece. If your friends cannot hear from God yet, you are God's messenger. If your people in the workplace cannot hear God's voice yet, you will become the exact representation of who God is. Lord, tapos na po kami sa buhay na dalawa ka ang wino-worship namin. Gusto naming papurihan ka, oh Yahweh. No more syncretism, no more double life. They just worship one God. Kung anong sabihin mo, yun lang po ang gagawin namin. Salamat o Diyos ng Diyos namin. Ay punong-puno ng pag-ibig para yakapin kami kahit sa sukdulan naming kasalanan. Kaya Lord, we will obey you. Just like what you said in your word, seek you and be humble. And here we are, your people, humbling before your eyes, going back to you. And Lord, we say, use us. Use us once again. Use us once again, all for your glory. Salamat po, Panginoon. Okay lang ba for the last time we will sing this, the chorus? Come on, say it. If you're the person na binuksan ni Lord ang tainga para marinig ang boses niya, come on, say it. Lord, I hear you. At narito ako para sundin ka. Yes, yes, Lord.
ready to be used by you, Lord, with your leading, with your voice. Thank you, God. Come on, thank the Lord right now. Thank you, God, for what you did. It will surely impact the people around us. Thank you, God, for what you did. This life in our ministry will just be about you. Hindi na po ang kami ang makita, kundi ikaw na po, Panginoon. Salamat po. We thank you. We love you. In Jesus' name. Amen and amen.